Patuloy na magpapaulan ng low pressure area at southwest monsoon na habagat sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Huling namataan ng LPA sa layong 270 kilometro northeast na Maasin City sa Southern Leyte o 130 kilometers hilagang silangan ng Borongan City sa Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, apektado ng habagat ang western section ng Southern Luzon kasama ang Mimaropa, Antique, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, gayon din ang Socsargen. Samantala, ang LPA ay siyang magpapaulan naman sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Caraga, Northern Mindanao, and rest of Visayas. Localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa nalalabing bahagi ng bansa na maaaring magresulta ng flash floods at kaya mga landslides. Kasama na natin si Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning. Good morning, sir, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayon nga po, may mga pag-ulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa. So, basically, magiging cloudy at may mga pag-ulan sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, buong Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, Calabar Zone, buong Visayas, maging ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Northern Mindanao, Caraga Region dahil sa epekto ng low pressure area at ng habagat o southwest monsoon. Kahit sa mga kababayan natin, patuloy natin abiso na saan man ang lakad natin today, huwag kong kalimutan magdala ng payong at maging alerto na rin sa mga banta ng pagbaha, especially po sa mga low-lying areas. Yung LPA, huling nakita yan sa karagatan o baybaying dagat ng Paracale, Camarines Norte. Pat sa ngayon, most likely mag-i-stay po ito as LPA in the next 24 hours. So, hindi natin nakikita na magde-develop ito ng bagyo sa susunod na 24 oras. Pero patuloy na mag-update po o mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa. Yan mo lang latest mula dito sa weather forecasting section. Ito po si Lori de la Cruz. Ma'am Lori, medyo malawak yung suspension ng classes ngayong araw nito, pati nga pasok ng gobyerno. So what do you expect the next few hours dito po sa National Capital Region? Actually po dito sa Metro Manila, ang ating forecast lang po talaga ay maulap tayo at mataas yung chance din naman ng mga pag-ulan dahil sa low pressure area. Pero we're not expecting yung widespread ho talaga. Although ang chances of thunderstorm ay meron pa rin naman ho. May mga chances of mga thunderstorms katulad yung mga nangyari nung Friday. Mga anong oras yan tatama? Usually po yung mga thunderstorms, early afternoon hanggang hapon po yan, hanggang gabi. Okay. So ngayong maghapon, ang inaasahan natin sa NCR, cloudy, medyo magiging maulan bandang hapon o afternoon. Opo. May chance pa rin naman po ng ulan any time of the day, pero parang yung mga thunderstorms that usually causes yung mga biglang buhos ay in the afternoon po. Oo. Gano'ng karaming tubig ang inaasahan natin? Sa ngayon, ang estimate po natin, possible pa rin umabot ng 50 millimeters na ulan within the 24-hour period. Within the 24-hour period? Yes. Okay. As we speak, may ilang areas ba dito sa National sa NCR na may kalakasan ng pag-ulan? Sa ngayon po, may rainfall advisory naman po tayo sa halos buong Metro Manila. So, nakaka-experience tayo ng light to moderate with the times heavy rains po. Pero sa Quezon Province, may heavy rainfall warning na tayo doon. Ibig malakas talaga yung pag-ulan doon. Okay. Malawak ang Quezon. Saan banda? Actually, buong Quezon. Buong Quezon. Okay. Sige. Thank you, Ma'am Lori. Magandang umaga. Good morning. Si Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa. Kaya ako naitanong yun ano kaya yung pinagbasihan ni Secretary Abangers.